Si Cairo Sweet ay isang 18 taong gulang na batang babae na nakatira sa isang liblib na bayan. Madalas malungkot at mag-isa dahil ang kanyang mga magulang ay nasa ibang bansa. Sa kanyang pagkabagot ay nagsusulat siya at nagbabasa ng libro upang makalayo sa monotonya ng buhay. Dumating si Cairo ng maaga sa klase at nakipag-usap at tinanong siya ni Mr. Jonathan Miller, isang guro at manunulat tungkol sa kanyang buhay. Ibinahagi ni Cairo na nakatira siya sa Lovell Hill at ang kanyang mga magulang ay mga abogado. Inabot ni Jonathan ang listahan ng libro pero sinabi ni Cairo na nabasa na niya lahat ito na ikinamangha naman nito. Dumating ang kaibigan ni Cairo na si Winnie at nag-usap ang tatlo tungkol sa censorship, panitikan, at kamangmangan gamit ang mapanuyang mga biro bago umalis ang magkaibigan upang kumain. Nang makaalis ang dalawa ay binasa ni Jonathan ang isa sa libro ni Cairo bago dumating si Mr. Boris Fillmore at nalamang pornografiya ito. Binasa ito ng malakas ni Boris habang pinipigilan siya ni Jonathan. Habang kumakain si Jonathan ng biskwit at kapeng dala ni Boris ay napansin ni Boris na mayroon din si Cairo ng libro na isinulat ni Jonathan. Nagulat si Jonathan pero ibinalik niya ang libro at binago ang usapan. Kinagabihan, kinuha ni Jonathan ang atensyon ng kanyang asawa na si Beatrice sa pagkukwento kay Cairo na binasa ang kanyang mga libro. Ilang saglit pa ay tumawag kay Beatrice ang katrabaho niyang si Amy at galit niya itong sinagot. Habang hinihintay si Beatrice ay nagtungo sa sala si Jonathan para magpatugtog. Sinundan siya ni Beatrice at uminom ng alak. Nang sila ay nagsimulang magsayaw at uminit ang katawan sa isa't isa ay muling may tumawag kay Beatrice kaya sinagot niya ito at modlat ang ginagawa nila. Kinabukasan ay napag-usapan ni na Jonathan at Boris ang tungkol sa nangyari at inasar siya nito. Ilang saglit pa ay dumating si Cairo galing sa gubat at nagtungo sa kanila. Tinawanan siya ng mga ito dahil sa pinapakinggan niyang kanta. Bago umalis si Boris ay inalok niya muna ng biskwit si Cairo. Sinabi ni Cairo na siya ang pinaka-nakakatakot sa gubat nang tanungin siya ni Jonathan kung hindi ba siya natatakot doon. Sa loob ng paaralan ay sadyang inihulog ni Winnie ang kanyang libro para kunin ang atensyon ni Boris. Nilandi ito ni Winnie na nakita naman ni Cairo. Umalis si Boris kaya lumapit si Cairo at tinukso niya si Winnie sa kanyang ginawa. Sa kwarto ni Cairo ay nag-usap sila ni Winnie tungkol sa kanilang buhay, ambisyon, at pananaw sa sex. Pakiramdam ni Cairo na siya ay isang unaccomplished dahil nahihirapan siya sa pagsusulat ng kanyang essay para sa Yale tungkol sa kanyang biggest achievement. Hinikayat siya ni Winnie na magkaroon ng ibang karanasan at iminungkahi ang isang teacher-student affair. Tinalakay nila ang kanilang pananaw sa sexualidad kung saan ipinaabot ni Winnie ang pagiging ambivalent tungkol sa virginity at nais ang isang lalaking tulad ni Boris na kunin ang kanya. Ang usapan ay naging mapanukso ng pag-usapan nila si Jonathan at ang tila atraksyon niya kay Cairo na nauwi sa mapanuksong palitan ng biro. Sa klase ni Jonathan ay abala si Cairo sa kanyang mga iniisip tungkol sa koneksyon kay Jonathan. Ibinalik ni Jonathan ang mga gawa ng mga estudyante at sinabihan niya ang ilan kabilang si Cairo na magpaiwan pagkatapos ng klase. Naramdaman ni Cairo ang matinding hangad na mapansin ni Jonathan. Pagkatapos ng klase ay nag-usap si Jonathan at Boris tungkol sa personal na bagay at plano para sa hapunan. Pagkaalis ni Boris ay sumayaw si Jonathan mag-isa hanggang dumating si Cairo na hinihintay si Winnie. Pinag-usapan nila ang Tennessee na pinuna ni Cairo ang kultura nito habang iminungkahi ni Jonathan na tuklasin niya ang mga poetry salon doon. Hinangaan ni Jonathan ang madilim na kwento ni Cairo tungkol sa isang gagamba bilang kanyang schoolwork habang pinuri naman ni Cairo ang libro ni Jonathan. Bagamat naantig ay inamin ni Jonathan ang kanyang hirap sa pagkamalikhain mula nang magpakasal at magturo. Hinamon siya ni Cairo na muling buhayin ang kanyang passion sa pagsusulat. Natapos ang kanilang usapan nang dumating si Winnie at umalis si Cairo kasama siya. Sa isang restaurant, pinuri ni Boris ang buhok ni Beatrice at ang tatlo ay nagbibiroan habang naghihintay ng pagkain. Lumapit ang waitress na si Winnie at pinaalam sa kanila na may problema sa kusina kaya naantala ang kanilang order. Nang tanungin kung may kailangan sila ay humiling si Boris ng inumin at nagbiro na gusto ni Winnie na makakuha ng mataas na tip ngunit pabirong sumagot si Winnie na mas gusto niyang makakuha ng mas mataas na grado at kinumpara siya kay Jonathan bago umalis. Nasali sa usapan si Cairo nang akalain ni Beatrice na si Winnie ang ikinukwento ni Jonathan sa kanya. Ibinahagi ni Jonathan ang talento ni Cairo at ang kanyang hangarin na gabayan siya sa tagumpay. Pinaalalahanan ni Beatrice ang dalawa na ang edukasyon sa kanayunan ay hindi kasing romantiko ng inaasahan nila. Pinagtanggol ni Jonathan ang pagmamahal niya sa pagtuturo ngunit sinabi ni Beatrice na tila sumuko siya sa pagsusulat at pinili na lang ang pagtuturo na nagsimula ng kanilang hindi pagkakaunawaan. Pumasok si Cairo sa isang poetry salon na mas naaakit sa presensya ni Jonathan kaysa sa mismong tula. Nang umupo siya sa isang sofa ay bumulong sa kanya si Jonathan mula sa likod.
Ibinahagi ni Jonathan na pamilyar sa kanya ang mga tao roon dahil matagal na silang sumasali sa grupo. Nang tumayo ang isang lalaki na si Elliot upang magbasa ng tula ay walang interes si Cairo ngunit mabilis siyang naapektuhan ng emosyon sa lalim ng mga salita ni Elliot. Pagkatapos ng pagtatanghal ay lumabas sina Cairo at Jonathan kung saan nagsalo sila ng sigarilyo. Nagmuni-muni si Cairo tungkol sa kanilang koneksyon at inilarawan itong parang mga multo na nakikita ang isa't isa. Habang nag-uusap sina Jonathan at Boris ay nilapitan sila ni Cairo at nag-alok ng kape. Biniro ni Boris si Cairo tungkol sa bago niyang hitsura at inalok siya ng biskwit. Iminungkahi ni Cairo na magbenta si Boris ng biskwit upang makalakam ng pera para sa team sa tulong ni Winnie sa paggawa ng logo. Agad na pabirong pumayag si Boris sa ideya ni Cairo. Pagkatapos umalis ni Boris ay naupo si Cairo sa tabi ni Jonathan at nagkaroon sila ng tahimik na sandali at nagpalitan ng mga tingin. Inalok ni Jonathan si Cairo ng sigarilyo na malugod naman niyang tinanggap. Nagpalitan ng mensahe sina Jonathan at Beatrice na nagplano para sa isang bakasyon. Samantala, nag-usap sina Cairo at Winnie tungkol sa naging reaksyon ni Jonathan sa kanyang suot. Dumaan sina Cairo kay Jonathan na nagliligpit ng gamit upang pag-usapan ang kanyang midterm project at nakuha ang pahintulot ni Jonathan na magsulat gamit ang estilo ng manunulat na si Henry Miller. Nagbahagi sila ng maikli at magiliw na koneksyon bago umalis si Jonathan. Pagkaalis niya ay biniro ni Winnie si Cairo tungkol sa interaksyon nito kay Jonathan at ginaya si Cairo sa pamamagitan ng mapanuksong kilos sa mesa ni Jonathan. Naputol ang kanilang tawanan nang pumasok si Boris na hinahanap si Jonathan. Inilipat ni Boris ang usapan sa kanyang fundraiser ng pagbebenta ng biskwit para sa baseball team at hiniling kay Winnie na tumulong. Pumayag si Winnie at iminungkahing magpalitan sila ng numero para sa mas mabilis na komunikasyon. Hindi mahanap ni Cairo ang kanyang telepono kaya tinawagan ito ni Winnie gamit ang telepono ni Boris bago tuluyang nag-ayos sina Cairo at Winnie at ibinalik ang telepono ni Boris bago umalis. Hinihintay ni Jonathan si Beatrice na gumiyak habang nakikipagtalo siya kay Amy at frustrated sa trabaho nang sagutin niya ang tawag mula kay Cairo dahil hindi sinasadyang nailagay niya ang telepono ni Cairo sa kanyang bag. Nag-usap sila at tinanong ni Cairo kung umalis na ba sila. Nagpaalam muna si Jonathan kay Beatrice na may ibabalik siyang telepono bago niya sabihan si Cairo na papunta na siya sa bahay nito. Pagkatapos ay nagmaneho si Jonathan bago magsimulang umulan. Nang dumating siya ay naghintay siya sa labas. Ilang saglit pa ay lumabas si Cairo at nagpalitan sila ng isang masidhing halik sa ilalim ng buhos ng ulan. Si Cairo ay nagmuni-muni tungkol sa isang halik na nagbigay sa kanya ng lakas ng loob. Sa kabilang banda, si Beatrice ay humingi ng paumanhin kay Jonathan dahil hindi natuloy ang lakad nila. Lumabas si Jonathan matapos makatanggap ng email mula kay Cairo at pinrint ang mga gawa nito. Habang binabasa ni Jonathan ang isinulat ni Cairo ay tumindi ang tensyon habang ini-imagine niya ang mga karakter at eksenang inilalarawan nito lalo na nang mabasa niya ang isang sexual na engkwentro sa pagitan ni Alice at ni Mr. Murphy. Natagpuan ni Jonathan ang kanyang sarili na gumaganap bilang karakter ni Mr. Murphy at nilaro ang kanyang sarili. Ang eksena ay naging lalong napuno ng tensyon dahil ang mga interaksyon ng mga karakter ay tumutugma sa relasyon nila ni Cairo. Sa loob ng klase, hinarap ni Jonathan si Cairo matapos magsumite ng isang hindi angkop na kwento. Hiniling ni Jonathan na baguhin ang kwento ngunit ipinagtanggol ni Cairo ang kanyang gawa na nagsasabing ito ay sumasalamin sa mga kumbensyon ng lipunan, pornografiya, at mga romantikong ideal. Hinamon ni Cairo si Jonathan at sinabing siya ang nagbigay inspirasyon sa kwento. Tumaas ang tensyon ng akusahan ni Cairo si Jonathan ng pagkatakot at hindi pagiging handa na harapin ang mas malalim na isyu sa kanyang buhay. Ang usapan ay naging mas personal kung saan pinuna ni Cairo ang kakulangan ni Jonathan ng ambisyon. Umalis si Cairo at iniwan si Jonathan. Ipinahayag ni Jonathan ang kanyang pagkadismaya sa kanyang asawa tungkol sa midterm story ni Cairo. Si Beatrice ay nagkaroon ng interes kaya hinikayat siyang magkwento pa. Sa kanilang pag-uusap ay naging malinaw na si Cairo ay nagkaroon ng pagkahumaling kay Jonathan. Sa kalasingan ay sinubukan ni Beatrice akitin si Jonathan ngunit ang kanilang sandali ay naputol nang dumating si Boris na pabirong pinuna ang kanilang kapabayaan sa hindi pagsasara ng pinto. Samantala, nagtapat si Cairo kay Winnie tungkol sa epekto ng kanyang mga interaksyon kay Jonathan. Tinukso siya ni Winnie tungkol sa kanyang nararamdaman habang tinawag naman ni Cairo na hindi nagpapakatotoo si Jonathan. Pinayuhan ni Cairo si Winnie na landiin si Boris sa mensahe. Nagtanggal ng damit si Cairo at hinikayat si Winnie na magtanggal din at sila ay naghalikan at kumuha ng litrato upang ipadala kay Boris at makuha ang kanyang atensyon. Nang maglaon ay tinanong ni Beatrice si Boris tungkol sa kanyang cat-ex habang pabirong binanggit ang mga nakaraan nitong relasyon. Binigay ang telepono at ibinalita ni Beatrice kay Jonathan na pinapatawag siya sa opisina ng prinsipal.
Sa sala, nagbibiruan sina Beatrice at Boris tungkol sa mga estudyante niya na bumagsak sa thermodynamics. Nang magsimulang lumandi si Beatrice ay hinanap ni Boris si Jonathan upang magpaalam ngunit dahil hindi ito sumipot ay umalis na lamang siya at iniwan si Beatrice na nakangisi. Kalaunan ay ibinunyag ni Jonathan kay Beatrice na nakatanggap ang prinsipal na si Joyce ng isang kontrobersyal na sulat mula kay Cairo na nakadirekta sa kanya. Nag-alala siya para sa kanyang trabaho at itinanggi niya ang anumang hindi angkop na kilos ngunit binalaan siya ni Beatrice tungkol dito at sinabihan na pag-isipan ang kanyang ginagawa. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Winnie si Jonathan at nagtanong tungkol kay Cairo at ang mga inaasal nito. Isinailalim sina Cairo at Jonathan sa magkahiwalay na interogasyon ni Joyce sa kanyang opisina. Ikinwento ni Cairo ang kanilang malapit na relasyon na may kasamang pagkahilig sa parehong interes, pagsisigarilyo ng magkasama, at pagdalo sa poetry reading. Samantala, inilarawan ni Jonathan ang sarili bilang isang sumusuportang guro. Gayunpaman, nagkaiba ang kanilang mga pahayag nang ibunyag ni Cairo na bumisita si Jonathan sa kanilang bahay habang wala ang kanyang mga magulang. Bagamat itinanggi ni Jonathan ang anumang maling gawain, ang kanyang pagiging depensable ay nagpakita ng kakulangan sa kanyang mga paliwanag. Nakipag-usap si Jonathan kay Boris na nagtanong tungkol sa nararamdaman niya kay Cairo. Inakusahan siya ni Boris ng paglabag sa mga hangganan na nagdulot ng depensibong sagot mula kay Jonathan na iginiit na hindi siya ang responsable sa nangyari. Kalaunan ay hinarap ni Jonathan si Beatrice at inihayag ang kanyang suspensyon na nagdulot ng matinding palitan ng salita tungkol sa kanyang relasyon kay Cairo. Tinanong ni Beatrice ng direkta kung may affair sila na itinanggi ni Jonathan ngunit inamin na naapektuhan siya ng atensyon ni Cairo. Habang lumalala ang kanilang pagtatalo ay nagbangayan sila kung saan tinawag siya ni Beatrice na sinungaling at isang mediocre. Nang maipit ay sumabog si Jonathan ngunit nanatiling walang malasakit si Beatrice na inasar at minungkahi na magsulat siya tungkol sa kanyang mga kahinaan at tinapos ang usapan. Bumisita si Winnie kay Cairo sa kanyang bahay. Napunta ang pag-uusap kay Jonathan at inamin ni Cairo na titistigo siya laban kay Jonathan. Nang mag-alala si Winnie tungkol sa kalagayan ni Cairo, iginiit ni Cairo na siya ay inspirado lang. Nang sabihin ni Winnie na titistigo siya laban kay Cairo, sinabi ni Cairo na mayroon siyang ebidensyang makakasira kina Winnie at Boris. Nagulat si Winnie at inakusahan si Cairo sa kanyang pagmamanipula ngunit iginiit ni Cairo na ito ang gusto ni Winnie na maging kanyang biggest achievement. Binasa ni Cairo mula sa kanyang notebook ang mga malalim na pagninilay tungkol sa kanyang komplikadong emosyon patungkol kay Jonathan na tinatalakay ang mga tema ng pagkabata, tiwala, at ang bigat ng kanyang mga karanasan. Ilang bagay ang nagbago, si Jonathan na naghahanda magsulat ng libro at sina Boris at Winnie ay hindi na nagpapansinan. Ang emosyonal na pagbagsak ni Cairo ay naurong sa mga luha habang pinagluluksa niya ang kanyang nawalang inosensya na nagtatapos sa kanyang tahimik na pahayag ng paglago at kawalan ng katiyakan tungkol sa kanyang hinaharap kay Jonathan.